Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa oras po na ito, sa pagkakataon na tayo po ay magtipon online at magbulay-bulay ng kanya po mga salita. Purihin po ang Panginoon. Sabi ito sa awit, ang puso ko'y dinudulog sa inyo. Ang puso ko'y dinudulog sa inyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin nyo, kayo ay mamasdan, makanid kayo, sa inyo ay pumisan. Loobin nyo ang buhay ko'y maging banal yung tahanan. Luklukan ang inyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari kayo, Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa inyo. Yes, Lord, linisin niyo po kayo, Panginoon. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin niyo, kayo ay mamasdan, makanig kayo, sa inyo ay pumisan. Loobin niyo ang buhay ko'y maging banal yung kanan. Luklukan ang inyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari kayo, Diyos, ngayon at kailanman. Loobin niyo ang buhay ko'y maging banal yung tahanan. Luklukan ang inyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari kayo, Diyos, ngayon at kailanman. Maghari kayo, Diyos, ngayon at kailanman. Maghari kayo, Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Patuloy kaming nagpapakumbaba po sa inyo, Panginoon. Loobin ninyo, Panginoon, na ang buhay namin, Panginoon, ay magamit po ninyo, maging bearer of your presence. Na ang buhay namin, Panginoon, ay dumaloy ang kapangyarihan at pag-ibig po ninyo, Panginoon. Maranasan at makita ng mga tao sa aming pong buhay ang presensya po ninyo, Panginoon. Ang pagkilos po ninyo, Panginoon. Hayaan nyo nga, Panginoon, na sa umaga na ito, sa amin pong magbubulay-bulay na inyong mga salita, patuloy na buksan sa amin, Panginoon, yung mga biyaya, Panginoon, yung mga katalinuhan at kaalaman, Panginoon, na patuloy nagbibigay sa amin ng lalim sa spirito o sa pagkakilala sa inyo. Salamat po sa inyo sa araw po na ito. Pinagpala niyo po kami, Panginoon. Nabigyan kami, Panginoon, na muli ng pagkakataon. Pinupuri namin kay Ama sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord.
Dito po tayo sa Salmo chapter 116. Salmo chapter 116. Sabi po dito, verse 1. Salmo chapter 116, verse 1. Mahal ko ang Panginoon dahil dinidinig niya ang paghingi ko ng tulong sa Kanya. Dahil pinakikinggan niya ako, patuloy akong tatawag sa Kanya habang ako ay nabubuhay. Natakot ako dahil nararamdaman kong malapit na akong mamatay. Ang kamatayan ay parang tali na pumupulupot sa akin. Nag-aalala ako at naguguluhan, kaya tumawag ako sa Panginoon. Panginoon, iligtas niyo po ako. Dito po makikita po natin yung awit na isang tao na nakaranas ng pagtugon ng Diyos. Sabi nga po dyan sa verse 1, mahal ko ang Panginoon dahil dinidinig niya ang paghingi ko ng tulong sa Kanya. Alam niyo po, ang Panginoon marunong po talaga siya manligaw. Marunong manligaw ang Panginoon. Alam niya kung paano tayo gagawing in love sa Kanya. Hindi siya yung Diyos na malupit. Hindi siya ay Diyos na maawain at mapagmahal. Sabi po dito sa verse 5. Yan lang natin na itong mga salita po na ito ay pagbulay-bulayan po natin. Sa verse 5, ang Panginoon nating Diyos ay mabuti, matuwid, at mahabagin. Iniingatan ng Panginoon ang mga walang sapat na kaalaman. Nang wala na akong magawa, ako'y Kanyang iniligtas. Okay, may kita natin po dito na binubuksan sa atin nung umaawit o manunulat na ang Panginoon na mabuti, matuwid, at mahabagin. Merciful God. Panginoon nating Diyos. Dito may kita sa verse 6, iniingatan ng Panginoon ang walang sapat na kaalaman. Okay? May natin masabi dyan na yung mahihina, yung mga bata. Kasi pagka isang tao ay puno ng kaalaman, nagiging matibay siya. Pagka isang tao ay puno ng kaalaman, nagiging maingat siya. Pero pagka yung isang tao ay wala masyadong kaalaman sa kanyang ginagawa, nagiging delikado yung kanyang ginagawa. For example, kung kunyari, driver, nagsisimula pa lang na mag-drive, nagsisimula pa lang na magpastor, nagsisimula pa lang na maging guro, nagsisimula pa lang sa buhay, nagsisimula pa lang sa pagtatrabaho. Yung pag-iingat daw ng Panginoon ay sapat para doon sa mga wala pang kaalaman. Sabi niya, niingatan ng Panginoon ang mga walang sapat na kaalaman. Alam niyo po, pagka tayo nagsimula sa Panginoon, nung tayo nagsimula sa Panginoon, wala pa tayo masyadong alam. Pero nung time po na yun, nung tayo baby Christian pa lang, iningatan tayo ng Panginoon hanggang sa tayo po ay lumago. Hanggang sa tayo matuto ng lumakad, hanggang sa tayo tumatag. Verse 7, magpapakatatag ako dahil ang Panginoon ay mabuti sa akin, sapagkat iniligtas niya ako sa kamatayan, sa kalungkutan, at kapahamakan. Ayan, tatlo po na yan ay tatlo na kalaban natin. Kamatayan, kalungkutan, at kapahamakan. Siyempre, yung kamatayan, pagka umatake ang kamatayan sa isang tao, pinapatigil ka nito sa pagiging na mabuhay, or pinapatigil ka nito na makagawa, papatayin. Meron din pong mga pagsubok na nagpapalungkot sa atin. Yung kalungkutan ay isang matindi rin pong pagsubok. At kapahamakan. Binibigyan ka ng hirap sa kung ano yung iyong dinadaanan.
Sabi niya, dahil ang Panginoon ay mabuti sa akin sapagkat iniligtas niya ako. Tanging ang Diyos lang kayang magligtas po sa atin, no? Sa oras sa bingit ng kamatayan, doon sa panahon na walang makapagpasaya sa atin, at doon sa panahon na walang makapag-ingat, no? Nakapaligid sa atin yung kapamakan, napapalibutan tayo ng ating mga kaaway, napapalibutan tayo ng disgrasya. Ang Panginoon ay ating pong tagapagligtas. Verse 9, kaya mamumuhay ako ng malapit sa Panginoon dito sa mundo ng mga buhay. Alam niyo po, sa Haring David, maging yung mga manunulat dito po sa Salmo, palagi nila ipinapakita yung kasabikan pagdating sa presensya ng Panginoon. Sabi nung isang pag-aaral, 80% ba? Or 70%? Or 90% pa ba? 80% daw ng mga kanta natin pong mga Christian ay na-compose ng gabi. Sabi, 80%. O karamihan sa mga kanta natin ng mga Kristiyano, mga himno, no? Yung mga salmo po ay nako-compose sila sa gabi. Pagpapakita na bago matulog yung isang tao, lumalapit siya sa Panginoon. Meron siyang intimate relationship, meron siyang closeness sa Panginoon. Doon lumalabas yung mga awitin na pinapahira ng Diyos, na ina-anoint ng Diyos. Sabi niya, no? Sa verse 9, kaya mamumuhay ako na malapit sa Panginoon dito sa mundo ng mga buhay. Malapit sa Panginoon. Alam niya na pagka malapit sa Panginoon, malayo sa kaaway. Kamalapit sa Panginoon, malayo sa disgrasya. At kung meron man dinadanas sa disgrasya, pagsubok, o mga bagay na nagpapalungkot sa atin dahil sa ating ministry, no? Hindi yun kalugihan, bagkus iyon ay pribilehiyo na maghirap para sa pangalan ng Panginoon. Pero malapit sa Panginoon, no? That's the most secure place. Amen? Amen po ba? Praise the Lord. Verse 10, kahit na sinabi kong sukdulan na ang paghihirap ko, nagtitiwala pa rin ako sa Kanya. Sa aking pagkabalisa ay nasabi kong wala ni isang taong mapagkakatiwalaan. Kita po natin dyan, no, na ang lingkod ng Panginoon ay nagsasabi, wala ni isang taong mapagkakatiwalaan. Amen? Even me. Kahit ang asawa ko o kahit ako sa asawa ko, hindi tayo dapat pagkatiwalaan enough na kagaya ng sa Panginoon. Ang Panginoon lang yung dapat pagtiwalaan natin ng ganoong katindi, ng ganong klase ng pagtitiwala. Kasi ang Panginoon, He never fails, hindi siya napapagod, never slumber nor sleep. Okay? He is able, He is powerful, no? All-knowing, all-powerful. Nasa lahat siya ng dako. Hindi siya magkukulang. No? May level lang ng pagtitiwala ang dapat nating ibigay sa mga tao po. O kahit sa ating mga pastor, may level lang tayo ng pagtitiwala na hindi kapantay ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Una, because men are limited. Merong mga sitwasyon po na hindi talaga kahit na mahal tayo ng mga tao, pagka tinawagan mo, pastor, kasi hindi ko po kaya ngayon. Hindi ko po sabi, call unto me in the day of trouble. Mamaya, bubuksan natin yung verse na yan. Sabi dito po sa verse 12, ano kaya ang maigaganti ko? Sabi niya. Sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin. Ano kaya? Nahirapang isipin nung sumulat kung ano yung pwede niyang maitumbas sa mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Paano natin mababalikan ng Diyos?
Paano po natin mababalikan ang kabutihan ng Diyos? Sabi nung kanta, you can never beat God's giving. You can never beat God's giving. Hindi mo kayang talunin ang pagbibigay ng Diyos. The more you give, the more He gives back to you. Lilingkod ka sa Panginoon, paglilingkuran ka rin ng Panginoon. Ino-honor mo ang Panginoon, i-honor ka rin ng Panginoon ng higit. Kung minamahal mo ang Panginoon, naku, lalo mong mararanasan sa iyong buhay ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga dito po, hindi niya alam kung ano maigaganti niya sa Panginoon po. Sa dami ng kabutihan ng Panginoon. Meron pong verse dito sa Salmo 130, verse 3. Salmo 130, verse 3. Sabi po dito, na pagpapatawad ng Panginoon, kung inililista nyo ang aming mga kasalanan, sino kaya sa amin ang matitira sa inyong presensya? Ngunit pinapatawad nyo kami upang matuto kaming gumalang sa inyo. Amen. Alam niyo po, napakaganda ng English po niyan. Sabi, if you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? Kung nililista daw ng Panginoon yung ating mga pagkakasala. Sa verse 4, sabi po, but with you there is forgiveness, that you may be feared. Amen. Pinapatawad tayo ng Panginoon para igalang natin siya, para magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Imbis na tayo ay parusahan ng Panginoon o paluin ng Panginoon, may mga pagkakataon na pinapatawad tayo ng Panginoon o laging tayong pinapatawad ng Panginoon para bigyan natin siya ng paggalang sa ating buhay. Na kung hindi tayo kinaawaan o pinatawad ng Panginoon, wala na makakatayo sa Kanyang presensya. Wala kahit isa makakatayo sa Kanyang presensya. Sabi sa verse 13, balik tayo sa Salmo 116, verse 13 po tayo. Sabi niyan, sasambahin ko ang Panginoon at maghahandog ako sa Kanya ng pasasalamat sa Kanyang pagliligtas sa akin. Tutuparin ko ang aking mga pangako sa harap ng Kanyang mga mamamayan. Okay? Pagtupad sa pangako sa Panginoon. Nasasaktan ng Panginoon kung namamatay ang Kanyang mga tapat na mamamayan, mga magulang, mga kapastoran at mga kapatid ko po sa Panginoon. Hindi natutuwa ang Panginoon kapag ang mga anak niya ay nahihirapan, kapag yung Kanyang mga mamamayan ay nahihirapan. Hindi natutuwa ang Panginoon na tayo ay naghihirap. Okay lang naman maging mahirap po sa pagtulong. Maging mahirap tayo, naging mahirap, nawalan ka. Bakit? Lagi kang tumutulong Pero kaya ka mahirap dahil sa tamad tayo, hindi tayo nakakapagtrabaho, o hindi tayo nagiging blessing sa iba. No? Hindi dapat yon. Okay lang naman maging mahirap sa pagbibigay, o sa pag-agapay, sa pagsuporta. Kagaya ng Panginoon, naging mahirap siya. Naging mahirap yung kalagayan niya sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Pero kung naging mahirap ka financially dahil sa pag-iinom, dahil sa bisyo, o dahil sa pagsusugal, o dahil sa pagiging sobrang magastos, hindi yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. May mga pagkakataon, nagiging mahirap sa ministry. Okay lang yan. Kasi may mga hamon sa ministry po. Gawa ng paghayo, ng puyat, ng pagod, ng pagsasakripisyo dahil may mga kanya-kanya tayong buhay at meron tayong mga kanya-kanyang tungkulin sa ating mga pamilya. Sa kabila nun, tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Mahirap. Nasasaktan ng Panginoon pagka tayo ay nahihirapan dahil sa kasalanan o dahil sa ating kagagawan. Pero kung tayo ay nahihirapan para sa pangalan niya at sa ikaluluwalhati ng Kanyang dakilang pangalan o sa ikatataas ng pangalan ng Panginoon sa kaligtasan ng mga tao, hindi nalulungkot ang Panginoon sa hirap natin. Bagkus, nagiging proud siya sa atin.
Amen? At kahit pa nga pagka tayo ay namatay sa paglilingkod sa Panginoon, hindi siya nalulungkot. Nagiging proud siya. Ang sinasabi po ditong nasasaktan ng Panginoon pagka napapahamak tayo, ay kapag yung mga kaaway natin ay tinatalo tayo. Tinatalo tayo ng tukso, tinatalo tayo ng pagsubok, tinatalo tayo ng kalungkutan, ng kamatayan. Kapag nararanasan natin yung mga sitwasyon na hindi natin kayang bumangon dahil sa tindi ng oppression ng kaaway sa atin physically. Usad tayo po, tapusin natin po ito. Sabi po dito sa verse 16, Panginoon, ako nga ay inyong lingkod, iniligtas niyo ako sa pagkabihag. Sasamba ko sa inyo at mag-aalay ng handog bilang pasasalamat. Sabi dito sa verse 18, tutuparin ko ang aking mga pangako sa inyo sa harap ng inyong mga mamamayan doon sa inyong templo sa Jerusalem. Purihin ang Panginoon, pagtupad sa atin pong mga pangako. Ulitin ko po, pagtupad sa atin pong mga pangako. Ano yung mga pangako natin sa Panginoon? Ano yung mga bagay na nasambit natin sa Panginoon in prayer? Ano yung mga bagay na nasabi natin sa Panginoon nung tayo ay napupuspos ng Kanyang Espiritu? Nung tayo ay napupuno ng kagalakan, nung tayo naligtas? No, ano yung mga bagay na yun? Lord, let your will be done. Panginoon, maglilingkod po ako sa inyo. Panginoon, ngayong taon na to, ganito po ang gagawin ko, tuparin natin po yun. Panginoon, pagka nagka-blessing ako na ganito, ganito po ang gagawin ko, tuparin natin iyon. Dahil nakalulugod po yun sa Panginoon. Doon natin magagantihan ng Panginoon sa pamagitan ng pasasalamat at pagtupad sa atin pong mga pangako sa Kanya. Sa Psalms chapter 50, Psalms chapter 50 verse 12 hanggang 14. Sabi dito po, kung magutom man ako, hindi ako hihingi sa inyo ng pagkain. Ang Diyos po nagsasalita. Dahil ang daigdig at ang lahat ng nasa loob nito ay akin. 13. Kumakain ba ako ng karne ng toro? Hindi. Umiinom ba ako ng dugo ng kambing? Hindi. Sabi po sa verse 14, ang kailangan kong handog ay ang inyong pasasalamat at ang pagtupad sa mga ipinangako ninyo sa akin, nakataas-taas ang Diyos. Kaya pagka nasa church po tayo, mag-ingat po tayo sa ating po mga babanggitin. Pagka tayo nagpe-pray, pagka tayo nasa presensya ng Diyos, baka maihandog natin yung ating pong anak sa Panginoon, tapos bawiin natin. Alam niyo po ba, yung mantle, the mantle, na ibubuhos ng Panginoon kay Samuel, kay Prophet Samuel, ay to be a prophet. Of many nations. Maging propeta ng maraming bansa o bayan o mga tao. Alam ng Panginoon na yun yung anak na ibibigay niya kay Hana. Kaya minsan, kaya dinelay ng Panginoon marahil para umabot yung nanay niya, si Hana, doon sa desperation na, Lord, bigyan nyo lang po ako ng anak, ibibigay ko po sa inyo. Kasi minsan tayo, pagka nagkaroon tayo ng isang possession na matagal natin inaantay, no, na ipagdadamot natin, naiisip natin, ito'y galing sa akin, ganito, no. Nakakalimutan natin na sa Diyos nang gagaling ang lahat, no? Every good and perfect gift comes from above. Galing sa Panginoon. No? Pagka nagkaanak kami, parang iniisip ko ganito, gagawin ko ganito. Iniisip mo pagka nagkaanak ka. Si Hana, long enough na wala siyang anak. Lumapit siya sa Panginoon, Lord, kung bibigyan niyo lang ako ng anak, ihahandog ko yun sa inyo. At anong ginawa ni Hana? Nalugod ang Diyos. Maawat lang daw doon sa pagdede, yung bata, ibibigay na sa templo. Bakit? Yung pahid ng Diyos sa ulo ng bata na yon, kagaya sabi ng kay Jeremiah,
na tinawag kita simula nasa sinapupunan ka pa lang na iyong ina, pinili na kitang propeta ko. Yung requirement kasi na kailangan po ni Samuel sa pagiging isang propeta ay kailangan nakatira ka sa tabi ng presensya ng Diyos. At dahil doon sa sinabing pangako ng nanay, nagtagpo yung pangako ng nanay at yung plano ng Panginoon. Bakit? Tinupad nung nanay yung kanyang pangako sa Diyos na itong anak ko, pagka binigyan ako ng Diyos ng anak, ibibigay ko sa kanya. Mga kapatid, ngayong umaga po na ito, alalahanin po natin yung pangako natin po sa Panginoon. Minsan yung mga pangako natin sa Panginoon ay mga desire natin na magawa para tulungan yung gawain. Desire natin na magawa para tulungan yung isang pamilya. Tuparin natin po ito sa harapan ng Diyos dahil nakakalugod po ito sa Kanya. Amen. Salamat sa Panginoon sa araw na ito. Hallelujah. Marami ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Forget not all His benefits. Forget not all His benefits. Huwag natin kakalimutan yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa atin. At bilang pagbabalik sa Panginoon, huwag natin kakalimutan yung mga ipinangako natin sa Diyos. Na Panginoon, maglilingkod ako sa inyo. Ganito ang gagawin ko tuwing linggo. Ganito ang gagawin ko tuwing Sabado. Huwag natin kakalimutan. Let us remember yung relasyon natin sa Panginoon. Hindi nagkulang ang Panginoon, hindi ka kinalimutan, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Huwag din natin papabayaan yung atin pong tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Amen? Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat po sa inyo, sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa mga awit po na ito na patuloy na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng pagpapaalala na kayo po ay nagmamahal sa amin. Iniingatan nyo kami, nililigtas nyo kami. Nagpapaalala din ito sa amin, Panginoon, na nalulugod kayo pagka kami ay nagpapasalamat, nagpupuri, at tumutupad sa amin po mga pangako. Salamat po sa inyo sa umaga po na ito. Lord, alam ko po may mga pangako ang bawat isa sa amin na mahirap, na binitawan namin by faith, mga pledges namin by faith. May mga nais kaming gawin, Panginoon, sa gawain. Meron kaming mga nais ibigay. Lord, kayo nga, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng pagnanasa at kakayahan sa inyong mga anak na masunod namin ang inyong pong kalooban. In the mighty name of the Lord Jesus. Give them the ability, Panginoon, the heart, na patuloy, Panginoon, kahit na mahirap, Panginoon, ibigay ang para sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo. At kung kami man ay nangako, Panginoon, minsan, noon, na maglilingkod sa inyo, hayaan nyo nga po, Panginoon, kung meron man sa amin, Panginoon, na nawawala, Panginoon, o nanlalamig sa amin pong ministry, o sa amin pong paglilingkod sa inyo, Lord, muli nyo nga po kaming itayo, Panginoon. Muli nyo nga po kami itayo, Panginoon, at bigyan patuloy, Panginoon, ng lakas para makapagpatuloy sa paglilingkod po sa inyo. Kung meron man po nalulungkot sa amin, ibangon nyo po, Panginoon. Bigyan nyo ng kagalakan muli, Panginoon. Restore unto me the joy of our salvation. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, sa araw na ito. Kayo ang patuloy na kayo ang patuloy na mag-bless sa inyo po mga anak. Bigyan niyo po sila ng pabor sa araw na ito. Dalahin ko po, Panginoon, ng araw na ito. Sorpresahin po ninyo inyo po mga anak sa mga blessings, Panginoon. In the name of Jesus, hayaan ko nyo nga po, Panginoon, ang pag-iingat niyo patuloy nilang maranasan on their way to their work, Panginoon, papunta sa kanila pong trabaho at school. Kaya po patuloy na mag-ingat po sa kanila. Maranasan po nila ang protection po ninyo, Panginoon. Patuloy na pumapalibot sa amin, Panginoon. Salamat po sa inyo, Ama. Tuloy din namin nilalapit ang Door of Faith Organization na mga leaders, Panginoon, ang Pastor Joseph sa kanya pong mission trip at kasama ng kanyang mga kasama sa Taiwan.
Tuloy niyo po silang samahan at gamitin, Panginoon, sa aming mga kapatid na nangihina spiritually. Daluyan po sila na inyo pong kapangyarihan. Salamat po sa inyo. Maging yung mga kapastoran ng Door of Faith, mga teachers ng Bible School, mga district supervisors, kayo po ang kumilos po sa kanila. Patuloy silang maging pagpapala, Panginoon, sa inyo po mga anak. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo sa umaga po na ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. God bless po sa bawat isa. God bless po. Ingat po.